source aside from Sujin with an occasional poke, pero The moment na biglang lumabas yung carry, automatically nilak nila yung Valentina and the Moskov. So, there's a big part for the worst ko naman yung point being that Tass is right there in the Akai. After you try to do the crowd control and then trying to push them back with that Akai, andun yung presence niya with Justinian. But yung threat na biglang meron kang carry on the side with Doming Kite, at alam naman natin yun na carry is a carry during the gameplay. As long as humaba yung laro at mapatagal yung laro, bigyan mo ng item yung isang carry, kaya niya makabawi. So, sobrang strong ngayon ng side ng Aurora, and even on the Versatime, ito yung great composition of heroes na talagang pinipili nila. Pero tingnan natin, because this is the game number 2, and makakabawi kaya ang Versatime para sa side nila with this pick of heroes, or will the Aurora take the lead into the 2-0 game? parang kaya pa eh. Kaya pang bumawi ng Versatime. Basta ma-meet lang nila yung winning condition. Ano ba yung winning condition nila dito? They have to stop Domeng from farming. Kailangan maunahan. And bago pa makabawi si Domeng Kite with the carry, kailangan nila tapusin yung laro. Pero at least they have that late game insurance ha. March, late game potential with the marksman hero na meron siya, Moskov. Tapos si Castle, no, Arlot, kapag umaabot ng sagad to, level 15, pwedeng ma-unlock yung full potential niya. So, ang kailangan lang gawin nila Justinian sa kanila AFK is to toughen up until then. AFK would have the very crucial role of setting things up with the Fatal Links. Kapag ka nakapitan to ni AFK na maganda, asahan mo na may follow-up to from Castle with the final flash and yung bira ni March. Katulad ng AFK na kanina ko, pinupuri ko lang yung pick. Ngayon, sinusundot na. Ngayon, sabi nila, bago pa sila mag-turtle, sige, palag muna tayo. And again, good final slash just to sit things off, and we can see Kojic gets another for the Versatime. And wow, oh my lord, I must say, Versatime is now back. That's a good thing coming from the Versatime. Di din na nakapaniwala yung Aurora doon for that dash. And I think it's a cleanup play coming from the Versatime. Imagine, ang unang ginagawa ng Versatime is yung knock-up nila AFK. Then yung pasok dito ni Justinian. After ng bounce, biglang wawalisin ni Castle, which is a great point coming from the Arlot. Ito yung iniintay natin sa kanya from the game number 1. Hindi natin yung nakita, pero mukhang this time magko-connect-connect yun. The problem lang dito for the side of the Aurora, with this composition of heroes coming from the Versatime, hanggang kailan nila kayang tiisin. Kasi pag early stage nakuha to ng Versatime, hindi yung malabo na baka mabali nila yung momentum dito ng Aurora. But again, there's a big potential pa rin for the comeback play dahil andyan pa rin naman yung carry ni Doming Kite. Pwede, di ba? Kung nasa kanila na yung momentum, why not? And this early, fatal din sa dalawa. Pero nasa ng follow-up, yung damage, wala. Umaatras si Kojic, ha? Kasi yung Valentina, nag-aantay din ng kopya. So, ang nakopya niya ngayon dito will be the Zujin, di ba? Ang mangyayari dito, they have to save this one for later, no? Tamang poke lang ng Bagya at mukhang tatapatan na kita ng lampara, angat ng Bagya, pero there's no damage. Tamang poke lang ginagawa nila just to give room for Denjiro to farm that purple habang si Justina medyo na late ng tanawa. Nakuha na niya yung pakay niya. Then, we can see that the first 2 kills, pati yung pagong napunta sa kanila, and Aurora, they have to back off a little bit and play it safe. Play it safe nga ba ito para sa side ng Aurora, or naghihintay lang sila ng tamang momentum at maiipit doon sila sa may gitna? Uy, nako po, ano to? Si Light naipit, walang kawala sa pader. Pero ito, sabi nila gusto nila follow-up. Susundot si Castle. Kanina binubuli niyo ako. Makakabawi naman ako. And this would mean that 1 kill is already enough. Okay na, atras na ng Bagya. And Aurora will be playing defensively at the same time. This is not the Aurora we've seen on the game number 1. Versatime is now getting back on track. Back on the track na nga ang Versatile. Makakapag-set up pa with the Fatal Link. Isa lang yung nakuha doon with Denjiro, pero hindi pa rin enough para tanggalin ang jungler ng side ng Aurora. 4 ngayon sa side ng Versatile na nagko-connect para sa Turtle. Di nila papayagan, nakapag-dash pa nga si Kazel na nakakuha, at si Kojic pa yung nakakuha ng point. Mawala ngayon yung Beleric, ha? Pero hindi mag-a-attempt ang Aurora dahil alam nila na pwede silang maglaho sa Turtle fight na yun. And yung Turtle, binigay na lang sa Versatime kasi ang pakay lang naman ng Aurora is kumurot, di ba? Kaya nga naiwan si Edward sa baba eh. Tatrabahuin ko to, lilinisin ko yung lane, papalawak ako ng XP, tapos kapag nasibat ko na tong Tore, okay na ako. Pero sabi ng Versatime, sige, yung top lane naman ang babawian natin. You get the bot, we get the top. Win is a win for Aurora, pero mas pumaldo ang Versatime with that kind of aggression, ha? And Aurora,
kailangan nilang madaliin yung pag-farm. Because if not, Verso Time, baka it's their time to shine talaga. Speaking of the time, Ziz the win na nga ba dahil mukhang yung sinisis na win natin ng Aurora ay mahihirapan sila 1v1 dito sa may baba. Si Edward yung magpaparamdam sa isang kamao ng Pakito. Buhay pa rin naman para sa side ng Aurora, pero hindi pa rin yan yung enough na iniintay natin dito. Kita mo naman, spike item agad, may ready na helmet at magkoconnect ata. Vital Licky mapo-force doon sa may baba. At ayun, sa baba, nakakaroon ng balbagan. Kasi nakita si Edward, they skip a turret para lang makakuha ng juicy kill. 4 naman sila at sabay tulak na lang ng minion wave sa may bandang baba. And Versatime is looking very good at this game number 2 kung saan si Yue napilitan mag-ulti. Tamang tutok lang ng lampara sa kalaban pero this is gonna be the defense na hinihintay ng Aurora. Tamang latag lang ng ultimate mula kay Fredrin pero wala pa rin nagkokolap sa kanila. And we can see the Hurricane dance mula dito kay Justinian, no? Tamang isolation play lang mula sa Aurora, walang makakalapit. Wala talaga makakalamit for the side of the Versatime. At yung kanina na ginagawa ng side ng Aurora for the game number 1, ay yun yung binabato ngayon ng Versatime. At the 6-minute mark of the gameplay, sobrang yaman ngayon ni Justinian. At this time, ito yung Justinian na iniintay ng lahat. For the side of the Versatime, 1 kills and 2 assists. Not bad being the Akay. At least nakakapag-push siya dun sa mga initiators coming from the Aurora. Pero eto na nga yung panggagaling sa gitna. Dalawa na huli ng kanyang Fatal Links and this means war para sa Versatime. Simula na initiation and hindi na napapakawalan si Denjiro. Ginamitan na nga niya ng malupitan pero hindi pa rin siya nakatakas doon. Sinalo na lang talaga ni Denjiro lahat bago niya iwas-iwas yung kanyang ultimate. Pero yung Appraiser's Wrath walang nagawa kung 4 ang bumubugbog sa'yo. And this means 3 out of 3 turtles nasa pabor ng Versatime and hindi pa sila nalalagasan ng kahit na isang hero ever since the fight started. And Domain again falling to the hands of Versatime with a 7-0. 7-0 na nga ito. Wala pa nakukuha ni kills for the side of the Aurora. 7-minute mark of the gameplay at masusundan pa ata sa may baba dahil tumatama pa rin yung Akay niya. Grabe yung Akay dito, no? Kahit sino mapapa-hurricane dance pero heavy spin na pala yun, ladies and gentlemen. Eto na. Versatime is gonna try to come close kasi kahit pa paano may pang setup sila with line forcing that ult. Hindi nila mapigilan dito yung pag-arangkada ng Versatime. Nakakuha pa sila ng Torre. May kasama pang Denjiro. And Aurora nalalagasan na sila ng spasyo paunti-unti. And this means very good for Versatime. They could end this early. And this is not the Aurora na nakita natin nung game number 1. Nagsa-struggle sila ngayon sa Versatime. This might be the Versatime na nakaharap nila sa una pa lang. Una pa lang ba to? Pero parang sunod-sunod na yung binibitawan ng Versatime na Aurora trying to somehow control their gameplay. Tamang clear lang. Andyan pa rin naman daw yung presence si Dominicay for the carry. Pero kulang pa rin yung pera ng Aurora. 25k lead gold in favor of the Versatime. 4k yung kalamangan nila dito para sa side ng Aurora. At kailangan pang makahanap ng tempo dito ni Doming kahit kung hindi man madali doon sa mga kills ng enemy sa hero, possible na madaan pa naman niya sa pagkuha ng mga resources. Pero ang tanong, Vince G, paano nyo kukunin yung mga resource na to knowing na kinakain na ng Versatime lahat ng yaman na pwede makuha ng Aurora? And speaking of the item, automatically for that Moscow, may corrosion in even the stop. Kasunod nito, meron na siyang Demon Hunter. So, possible na anytime na mag-dive sina Light and even the Jiro and Edward, kaya-kayang tunawin for that Moscow. Hindi imposible na makaharap pa sila. And ang ginagawa ngayon ng Aurora is they're trying to maximize their patience. Nag-iingat sila dito. They don't want to somehow force another team fight na hindi nila mapapanalo. And for Versatime, they have to engage as much as possible. They have to capitalize on AFK's Fatal Links kung saan makahuli man siya ng isa, dalawa, or probably get a 3 or more. Maganda yon para sa side ng Versatime. And with that, no, it's an easy lord for them. At mukhang magagamit nila to just to create a space and tear down yung mga tore sa side ng Aurora. Ito yung tanong, di ba? How can Doming Kite go online at this rate? Hindi sila binibigyan ng Versatime ng room to breathe. Yun na nga yung mahirap dito, Vince G. Nahihirapan huminga ang Aurora sa play na binibigay ng Versatime. And 10-minute mark, nakakuha na ng unang turtle. Now the Lord is marching on the top lane.
paakyat na 'tong Lord na 'to. Kayang-kaya pa naman tunawin ng Aurora dahil first Lord pa lang naman. Hindi pa 'to yung matikas na Lord na iniintay natin, pero as long as nandiyan naman sina Dominic, Caitlyn, Zero, and even Edward, ay kaya nilang tunawin 'yan. Ang problema lang din kasi is yung crowd control for the side of the Aurora. Aasahan nila is si Dominic, Caitlyn, si Edward, but this time iwa 1v1 muna dito sa may baba. Medyo sumasabay na si Castle ngayon. I love the confidence. Nasa ng backup, nandito na si Justinian. Kailangan mag-ingat ni Edward. Low na siya, pero naipit na siya dito. Binagsakan ng langit at lupa si Edward. Dalawa pala. And with Castle becoming confident dahil 2v1 ngayon, tignan natin yung top lane. Gusto pa nilang itulak to. Sasabayan nila yung Lord ngayon. Nabubutasin lang yung inhibitor sa top lane. Mukhang wala na yung Lord. Magandang ultimate mula dito kay Atlas. AFK, no more para sa nila para mababagsak. Ang isang Denjiro, Fred Rin is down. And they're gonna struggle kung saan ang Versatime they're gonna open this top turret. We can see na naghahanap na naman si AFK ngayon na pwedeng matalian at mukhang na-open para kay March yung Torre. They could lock the base. Tamang tulak lang sa Aurora. Wag na kayong dumepensa. We can see Castle utilizing the final slash. Napilitan mag-ultimate sila sa kawalan. At mukhang Versatime, okay na sa kanila yon. They could go for the middle inhibitor. The attempt to destroy the turret doon sa may mid lane. Apat sa side ngayon ng Aurora. Kailangan dumepensa. Nagbabalik na ngayon si Denjiro. Pero hindi magandang point to para sa side ng Aurora. Wala pa silang nakukuha na kills and even on the resources. Lahat ng ito ay nakuha na lang ng Versatime. And just like that, even the purple buff ay wala rin sa kamay ni Denjiro for that Fredrin. It's very important pero yung Fatal Link ay kumapit nga. Kumapit na, pero ito, kumapit lang tayo sa ating mga inuupuan. Tingnan mo naman kung paano rumatrat ang isang March kung saan. Uy, wait lang, si Domain napapakitang gilas dito. Pinapatras niya yung mga members ng Versatime. Huwag niyo akong kalimutan, ako pa rin ay isang carry. At mukhang nirespeto to ng Versatime. Hindi nila pwedeng hayaan na medyo magbabad sila doon, ha. And they have to respect the carry. Doming Kite somehow nagpapakita na ng motibo, pero yung minion waves natin sa baba, tinulak lang yung baba, and this will give Versatime a room to defend their base. Kasi kapag nakita to ng Aurora, they could knock the bottom lane and then end this with a comeback. Comeback play pa ba ang kayang gawin dito? Parang mahihirapan ata. Second Lord will be up para sa side ng Versatime. Ang ganda ng connection for the Fatal Links na AFK. And even yung sibat ni March na sinasabi ko kanina, Vince G, pag kumpleto na yung 3 core items ng isang Moskov, dedire-diretsuhin niya na to. Makahanap lang ng tamang momentum and tamang pwestuhan as damage dealer. Pero hindi na sila mag-iintay pa ng Lord at isang Fatal Link pa ang kakapit doon. Dalawa na talian ng Fatal Links and another ultimate coming from Beleric. Light, sinakripisyo yung buhay niya and Yui gets one. Pero si Castle nakuha din siya. Pero eto na, bumibira-bira na. Konti gets a double. Nakuha rin si Dominic sa wakas. And they're gonna look for more. Nakita pa nga si Edward at mukhang naubos. Aurora got their first kill. Napunta kay Yui. Kapalit naman ng buhay ng buong Aurora. Kita na, tanaw na yung base. Versatime will be taking this game number 2. Ba't ko nasabi? Walang